Secretary Solidum, una, hingi lang po kami ng ilang mga detalye at impormasyon. Ano? After nitong malakas na lindol diyan po sa Bogo, sa Northern Cebu, 6.9 ang magnitude, ay naglitawan po itong tinatawag na mga sinkholes mula sa isang scientifico na kagaya po ninyo, Secretary Solidum. What exactly is a sinkhole and how are these formed, Secretary, sir? O sa salitang sinkhole, dalawa ang words dyan, sink sa hole. Yup, May opo. butas talaga sa ilalim. Kasi po, yung mga kabatuhan, karamihan dyan sa Cebu, limestone, mga galing corals. Yan po ay madaling matunaw ng tubig kapag ito ay dumadaloy pa ilalim o di kaya umaago sa ilalim. Kaya yung mga butas na yan, minsan talaga hindi mo mapapansin. Unless na yung takip niya, kapag numipis o di kaya naalog ng malakas tulad ng sa isang lindol, babagsak. So magsisink siya yung cover pababa at lumilitaw tuloy. Yan po ay talagang isang panganib na normal sa mga limestone areas. At napansin din natin yan sa Bohol noong 2013 na nagkaroon ng malakas na lindol, 7.2, nagkaroon din ng mga sinkhole o nadiskubre yung ibang mga sinkhole sa limestone areas. Ayun. So, ibig sabihin, yung takip na nasa cover nito, nasa surface ng lupa, ay manipis lamang Bumabagsak. ito. At yun ang bumabagsak. Yes, parang kuweba sa ilalim. Although ang kuweba may side entrance. Opo. No? So essentially, iyan ay butas sa ilalim of void spaces na minsan yung takip niya ay bumabagsak. At yan ang kadahilanan kung bakit talagang isa yan sa panganib na minamapa ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR upang maiwasang magtayo sa taas nito. Ayun. And usually, ang ganitong mga sinkholes ay base sa mga records o sa mga pag-aaral, gaano kalalim po usually ang mga ito, Secretary Solidum, sir? Depende, no? Yung iba, mga ilang metro lang ang lalim mula sa ibabaw, yung iba naman masyadong malalim. Pag malalim, usually hindi na yun bumabagsak, no? Kasi nga makapal na ang takip eh. Kaya itong mga bumabagsak ng mga within 5 meters kadalasan yung takip niyan. Ngayon, pambihira, pero nangyayari din sa mga kalsada na tambak, siyempre landfill, fill ang mga kalsada. At kapag nabutas ang drainage o di kaya ay nagkaroon ng pagsipsip ng tubig, lalo na kung bumabaha pailalim sa mga kalsada, na kakayod yung mga buhangin, minsan may pagbagsak din. Sinkhole din yun, pero pambihira sa mga kalsada. Ayun, okay. And of course, para sa kaligtasan ng mga kababayan natin, lalo't higit dun sa mga areas na bigla na lang lumitaw itong mga sinkholes na ito. Ano, at base na rin, kailangan din sa mga pag-aaral ng mga LGUs natin, gaano kalayo mula sa mga sinkholes ang may tuturing na safe na magtayo ng mga structures, Secretary Solidum, sir? Depende yan sa configuration ng butas. Kasi yung ibang butas, vertically down lang. So, ibig sabihin, kahit mga 5 metro lang palayo, okay na. Opo. Pero yung ibang mga butas, yung parang ang pahaba sa ilalim. Ibig sabihin, may butas ka na bumagsak, pero nag-extend pa minsan pa ilalim. Kaya yun yung kailangang i-map out ng Mines and Geosciences Bureau. Meron naman tinatawag na ground penetrating radar. Ayun. I-estimate nila ngayon kung nasaan yung butas mismo kasi may parte pang hindi bumabagsak, baka napunta sa ilalim ng mga bahay yon para matukoy na rin at mabigyang babala ang mga kababayan natin. Ayun.